Isang maliwanag na umaga sa harap ng Qianlong Pavilion. Mataas ang pulang gate nito at may ilang anino ng tao na naglalakad sa loob. Pumasok si Zuo Fan sa bakuran. Sa loob, may isang malaking kahon na ginto na binubuhat ng mga tauhan. May isang lalaking nakasuot ng dilaw na damit na nakatayo sa harap nito. Tumingin si Zuo Fan at seryosong pinagmasdan ang eksena. Biglang isang lalaking mataba na may mahabang buhok na kulay ube ang humawi ng kurtina. Nakasuot ito ng mamahaling dilaw na roba at seryoso ang mukha. Tumingin ito kay Zuo Fan mula ulo hanggang paa. Sa isip ng lalaki, nagtataka siya kung paano lumaki ang isang tao para magmukhang ganoon. Pawis na pawis si Zuo Fan sa likod habang tinatitigan siya. Sa isip ni Zuo Fan, inisip niyang kahit hindi kagwapuhan ang matabang ito, ang cultivation nito ay nasa 7th layer ng Qi Gathering Realm. Tiningnan din ni Zuo Fan ang mga gwardya sa paligid nito. Sa isip niya, kahit ang mga gwardya nito ay mga top experts. Naisip niya kung ito ba ay isang tao mula sa 7 families. Dagdag pa niya sa isip, kung miyembro talaga ito ng Qianlong Pavilion, matagal na sana itong nakapasok. Pero nagtataka siya dahil naghihintay lang ito sa harap ng entrance. Habang papasok si Zuo Fan sa pulang pinto, biglang sumigaw ang matabang lalaki ng sandali. Nagulat si Zuo Fan at napalingon. Mabilis na yumuko ang matabang lalaki. Magalang nitong tinanong kung paano siya matutulungan. Pagkatapos ay ngumiti ito ng malaki at tinanong kung taga Qianlong Pavilion ba si Zuo Fan. Sumagot si Zuo Fan. Sinabi niyang maliit lang ang relasyon niya sa Qianlong Pavilion, hindi siya isa sa kanila. Tuwang-tuwa ang matabang lalaki. Sinabi nitong ayos lang iyon. Ibig sabihin ay pwede siyang pumasok. Biglang umubo ang lalaki at inayos ang sarili. Humingi ito ng paumanhin kay Zuo Fan sa abala. Nakiusap itong iparating ang isang mensahe kay Miss Long Nui. Sinabi ng lalaki na kung hindi siya lalabas para makita siya sa loob ng isang araw, matutulog na lang siya doon at hindi aalis. Sa isip ni Zuo Fan, napagtanto niyang ang kakaibang itsura ng matabang ito ay siya palang manliligaw ni Long Koi. Kaya sumagot si Zuo Fan. Sinabi niyang sige, walang problema. Pangako niyang ipapakita niya agad si Miss Long sa kanya. Nagpasalamat ang matabang lalaki at sinabing maraming salamat kapatid. Mabilis na umalis si Zuo Fan palayo sa gate. Sa isip niya, buti na lang at mabilis siyang nakalusot. Sinabi niya sa sarili na kung nanatili pa siya kahit isang sandali kasama ang matabang iyon, baka natawa na talaga siya ng malakas. Dagdag pa niya, hindi sulit na makasakit ng isang makapangyarihang tao dahil lang sa ganoong bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ni Zuo Fan si Miss Long. Nakasuot ito ng berde at puting damit at nakatali ang mahabang buhok. Masayang binati ito ni Zuo Fan. Sinabi niyang Miss Long, ilang araw na kitang hindi nakikita, kumusta ka na? Inirapan siya ni Miss Long. Mataray nitong sinabi na napakaganda ng araw niya, pero nasira lang dahil nakita siya. Hindi pinansin ni Zuo Fan ang taray nito. Tinanong niya kung nandyan ba si Brother Gio dahil gusto niya itong makita. Biglang sumigaw si Miss Long nang wala siya dito. Tiningnan ni Zuo Fan ang mukha nito. Sa isip niya, base sa itsura nito, hindi ito nagsisinungaling. Naisip din niya na wala rin si Long Jia. Siguradong lumabas ito kasama ni Long Gio para magtrabaho. Napaisip si Zuo Fan. Sinabi niya sa sarili na dahil ganito ang sitwasyon, kailangan munang ipagpaliban ang pagtatanong niya. Pero naisip niyang kailangan pa rin niyang tapusin ang usapan tungkol sa mataba. Sa isip niya, ang susi para makuha ang sinasabing pasasalamat at katapatan ng lalaking iyon ay ang palabisan ang supladang. Ito, napangiti si Zuo Fan ng pilyo. Naisip niyang hindi ba pwedeng asarin na lang niya ito para magpalipas ng oras. Napansin ito ni Miss Long. Tinanong siya nito kung anong problema niya. Mabilis na sumagot si Zuo Fan nang wala. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malaki at sinabing may isang mayaman at gwapong lalaki sa labas. Sinabi niyang inutusan siya nitong dalhin si Miss Long doon. Dagdag pa niya, kung hindi siya sisipot, hindi ito aalis. Lumapit si Zuo Fan at pabulong na tinanong kung sino ba ang lalaking iyon. Nena si Miss Long at namula ang mukha sa galit. Padabog itong tumalikod. Sumigaw si Miss Long. Galit niyang sinabi na buwisit na matabang iyon, hindi ba sinabi na niya? Galit na galit si Miss Long Koi. Malakas niyang sinigaw na hindi siya papayag sa marriage proposal nito.
Dagdag pa niya, tinanong niya kung bakit nananatili pa rin ito doon at hindi umaalis. Hindi sumuko ang lalaking mataba na may buhok na kulay ube. Malungkot itong tumingin kay Miss Long Koy. Sinabi niyang Sister Long Koy, nag-propose na siya rito noong 10 taong gulang pa lang sila. Dagdag pa niya, 20 taong gulang na sila ngayon. 10 buong taon na ang lumipas at 1,000 beses na siyang nagtanong. Umiiyak ito habang tinatanong kung hindi man lang ba ito natitinag kahit kaunti. Biglang lumingon si Miss Long Koy at ngumiti ng pilyo. Malakas niyang sinabi na oo naman, natural lang na matitinag siya. Nagulat ang lalaking mataba at napatigil sa pag-iyak. Mabilis na sumingit si Zuo Fan sa usapan. Lumapit ito at sinabing Miss Long Nui, mahirap makahanap ng isang tapat na manliligaw. Dagdag pa ni Zuo Fan, ang kaibigan niyang ito ay sobrang tapat na handa itong maghirap para sa kanya. Sabay na sumigaw ang lalaking mataba at sinabing tama, maganda ang sinabi nito. Sa isip ni Miss Long Koy, naiinis siya. Iniisip niyang ang dalawang lokong ito ay nagkakaisa pa. Galit niyang inisip na ang isa ay nanliligaw at ang isa naman ay taga-suporta. Nakakainis daw ito, pero biglang kumislap ang mata ni Miss Long Koy. Sa isip niya, sinabi niyang teka, may naisip siyang paraan. Ngumiti siya ng matamis at tinawag ang lalaki na Big Brother Kong. Malambing niyang sinabi na simula pagkabata ay palagi siya nitong trinato ng mabuti. Dagdag pa niya, paano naman daw hindi niya ito mapapansin. Namula ang pisngi ng lalaking mataba at kinilig sa narinig. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ni Miss Long Koy. Malungkot nitong sinabi na ngunit ngayon, ang puso ng nakababata niyang kapatid na ito ay may iba na. Biglang nagbago ang aura ng lalaking mataba. Sumabog ang galit sa kanyang mukha at sumigaw siya ng ano. Galit niyang tinanong kung sino ang taong iyon. Sa tabi niya, pawis na pawis si Zuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang hindi maganda ito. Kinakabahan na inisip ni Zuo Fan na ang babaeng ito ay siguradong hindi sasarilinan ang gulo at malamang ay ibabato ito sa ulo niya. Tahimik na nagkatinginan ang tatlo. Si Zuo Fan nasa kaliwa, si Miss Long Koy nasa gitna, at si Big Brother Kong nasa kanan na puno ng galit. Sa isip ni Zuo Fan, napamura siya ng malakas. Biglang sumigaw si Big Brother Kong. Galit niyang sinabi na mabuti naman. Sinabi niyang nagtataka siya kung paano nakakapasok at nakakalabas si Zuo Fan sa Qianlong Pavilion ng malaya. Itinuro niya si Zuo Fan at sumigaw na lumalabas na may relasyon pala ito kay Sister Koy. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.